Filipino guerrillas on Luzon, joining up with General MacArthur Jenks, taking the oath of allegiance and receiving American arms. Fighters with intense hatred for Japs, many of their comrades are already on the battlefront. The civilian situation is desperate, particularly for women and children, but they're cheerful under hardship. Food at last after days of starvation. As MacArthur drove on Manila, retreating Japs ruthlessly destroyed everything. But relief for all is in sight. Ladies and gentlemen, please welcome your host. Magandang araw. Sa panahong lubos na kaguluhan at digmaan, piniling harapin ni Jose P. Laurel ang mahirap na hamon bilang Pangulo ng Pilipinas sa loob ng pananakop ng mga Hapon. At ngayon, susuriin natin ang The Laurel Trial sa pamamagitan ng dokumentary na ito. Kaya tara, tayo! Isang sitwasyong puno ng moral at legal na dilema na hindi madaling husgahan. As 1941 neared its end, the Japanese were succeeding in closing in on Manila from two directions. The Japanese plan for choking off the Philippine capital was working perfectly. Nipponese planes began bombing Manila in early December. The air attacks continued as the invading ground forces drew closer to the Philippine capital. The Japanese raids on U.S. airfields. 1941 nung inaantay ng mga Pilipino ang muling pagbabalik ng mga Amerikano. Ngunit subalit, dumating ang mga Hapon. Ang gobyerno, pati na si Laurel, ay pinilit na magdesisyon sa ilalim ng matinding panganib. At ang pagtanggi naman sa pakikipagtulungan ay maaaring maging pinsala para sa mamamayan. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng lubos na mahirap na pagpili sa pagitan ng kaligtasan o ng integridad ng bansa. Sa paglilitis, ang pangunahing tanong ay, nagkaroon ba ng malayang kolaborasyon ng mga Hapones? At kung oo, ito ba ay pagtataksil? Ayon sa Batas International, ang pansamantalang pagsunod sa mananakop ay may tuturing na hakbang para sa kaligtasan. Ang hindi pagsunod ay maaaring magdulot ng panganib hindi lamang sa mga lider, kundi pati sa mga mamamayan. Dito naman sa sitwasyon na ito ay nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng moral na obligasyon at ng praktikal na kaligtasan. Maraming kritiko ang nagsasabi na dapat naging tapat ang mga Pilipino sa Amerika. Ngunit sa ilalim ng pananakop, bawat kilos
ay maaaring humantong sa kamatayan. Ang kolaborasyon ay pansamantala at nagmula sa pangangailangan upang maprotektahan ang mga buhay ng tao. Dagdag pa rito, nabanggit din ang kakulangan ng paghahanda ng Amerika kasi kung handa sila, hindi na dapat nangyari ang pananakot at hindi na kinakailangan ng pakikipagkolaborasyon. Alam niya na. 将兵に対し心からなる黙祷を捧げたのであります。ラウレル博士は自然たる口調を持って大統領就任の挨拶を述べ、大東亜の一環としてアジアに目覚めた新しきフィリピンの進むべき方向を明らかにした後、国民の決起を促しました。sa magandang ito ng kapalaran ng ating bayan. Kung ano man ang inyong nasa sa kaisipan, kung ano man ang inyong nasa sa loob, ikalang-larang ninyo at mahalin ang bandilang ngayon. Sinahat si General Aguinaldo, General Aguinaldo. Sa paglilitis, iginiit na ang lahat ng ginawa mula pagtanggap ng posisyon hanggang sa pakikipag-ugnayan sa mga Hapon ay para protektahan ng mga Pilipino. Tinanggihan ng mga mapaminsalang utos, inantala ang deklarasyon ng digmaan at hindi itinago ang ebidensya upang patunayang tapat ang layunin at hindi pansariling motibo. Ang malinaw na layunin ng depensa ay ipakita na ang kolaborasyon ay pansamantala lamang at ito ay nakabatay sa obligasyong moral at legal. Sa kabuuan, pinanindigan ng depensa na ang pakikipagtulungan sa ilalim ng pananakop ay hakbang para sa kaligtasan at hindi pagtataksil. Noong 1948, naglabas si Pangulong Rojas ng General Amnesty para sa mga kolaborador kabilang na ang opisyal ng pamahalaan. Lumabas silang malaya, ngunit nanatili itong kontrobersyal. Ang paglilitis ay nagbigay diin sa moral na dilema, paano mamuno at maprotektahan ng mamamayan sa ilalim ng imposibleng sitwasyon. Isang halimbawa ng pagiging matatag sa gitna ng panganib at ang kahalagahan ng tamang desisyon sa liderato. Ang Laurel Trial ay hindi lamang tungkol sa batas o digmaan. Ito'y kwento rin ng moralidad, liderato, at survival sa matinding sitwasyon. Ngayon, alam niyo na. Pinapakita nito na minsan, ang mga desisyon sa kasaysayan ay naglalagay sa mga tao sa tama at ligtas at hindi madaling husgahan. Ang linya sa pagitan ng kolaborasyon at patriotismo ay manipis, ngunit ang mga desisyon ng bawat leader ay nagtatakda ng kanilang mga pamana.